Please be seated. Let us open our Bible on Proverbs chapter 18, verse 12. Praise the Lord. Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Yes. So, kinakailangan po natin bantayan ang ating sarili. Alam ko po, sino man ay hindi gusto papunta sa tinatawag na distraction. Alam ko po, lahat ay gusto ng matatawag nating karangalan or honor. Pero itong lahat na ito, darating sa kanino pa man, nagdidepende sa iyong pinakita doon sa matatawag nating nagbibigay ng reward or that renders to everyone according to his work. Yung mensahe kagabi, no? Friday night, na kung saan ang Diyos ang siya yung responsible na nagbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. So, ngayon sa buhay natin, binibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng napakagandang aral. Bago ang kasiraan, ang puso ng tao ay ang pagmamataas. So, ayaw mo ng kasiraan, iwasan mo ang magmataas. Ayaw mo ng kasiraan, huwag kang magmataas. And before honor is humility. You want God will honor you, you have to humble. You have to be meek. You have to adopt humility. Yan po ang katotohanan. Kaya nobody can escape from this. Walang makaka-eskapo nito. Basahin natin Proverbs 11 verse 2. Praise the Lord. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. Yan. Alam nyo ba itong pride na ito ay isa itong matatawag nating isa sa mga prime na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. There are three things that are being mentioned that is belong to the world that will bring you to destruction. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kaya, when pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom. Tingnan mo yan. Wisdom. Pag ikaw ay marunong magpakumbaba, pag ikaw ay mapagpakumbaba, pag ikaw ay humble, you have shown wisdom sa buhay mo. Nagkahayag ka ng katalinuhan sa buhay mo. You are a man of wisdom. You are considered as wise person. So, don't be like fool. No? Huwag kang maging katulad sa mga mangmang. Pag sinabi dyan, pag ikaw ay napapahiyaan because you have done foolishness. So, huwag kang maging katulad sa mga mangmang na mga nagmamataas sa sarili. Mga proud kung tawagin. Basahin pa natin. Proverbs 16:18. Praise the Lord. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Yes. Kahit gaano ka pa kataas ang lipad sa sanglibutang ito, if you don't know how to humble, you will surely fall. Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Tingnan mo. Tingnan mo nangyari kay Lucifer. Napakataas ang nalang ng Diyos sa kanya. He was made by God as an archangel and the brightest and the most perfect one. Mataas. Kaso, before he fell, nagmataas muna siya. Kaya, iwasan natin lahat ang mga bagay-bagay. Of course, nasa kamay ng Diyos yung promosyon. Of course, nasa kamay ng Diyos yung pagtataas sa lahat ng mga sino man ang gusto niyang itataas. But we must be very careful dahil si Satanas naman ay gusto naman tayong ibagsak.
Gusto naman tayong i-put down. Gusto naman na tayong i-destroy. So anong ipapain ng dyablo? Ang pride. Yan ang pain ng dyablo, yung pagmamataas para mabagsak ka. Because he knows the result. Because he himself experienced it. But he doesn't humble, he doesn't repent. Ayaw niya mag-repent. O kaya, kailangan talaga natin pagtuunan lagi ang mga counsel ng ating Panginoong Diyos. Isang bagay na tinutukso ng dyablo sa buhay ng tao, ang pride. At yan ay dumarating sa buhay ng tao pag ikaw ay umaasinso, pag ikaw ay lumalakas, pag ikaw ay kinikilala na, pag ikaw ay mayaman na, pag ikaw ay makapangyarihan na, at pag ikaw ay impluensyado. Nasa sanglibutang ito, malakas na yung influence mo sa buhay sa sanglibutang ito. Tinitingala ka na ng mga tao, pinupuri ka na ng mga tao, hinahangaan ka na ng mga tao. Be careful. Huwag tayong mag-isi-isi, huwag tayong magkumpiyansa. Pain yan ng dyablo na ikaw ay magmataas. At it is a sure distraction, it is a sure demotion pag magmamataas ang sino man. Basahin pa natin Proverbs 29:23. Praise the Lord. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Yan. A man's pride shall bring him low. Yan ang maghatid sa iyo sa pagbagsak. But honor shall uphold the humble in spirit. Uphold, you will not go down. Uphold, you will not fall. But you will be lifted up. You will be going upward way. Basta mag-humble ka. So yun ang dapat nating gawin nating katangian. Yung humble. Kahit pinupuri ka na ng mga tao, wag mong i-acknowledge yan. Give to God the honor and the glory. Kahit hinahangaan ka na ng mga tao, wag mong lunukin yan. Do not swallow it. Do not accept it. Give honor and glory to God. Always say, I am just human like you. I am not a extraordinary man. I am just ordinary person like you. But God is everything sa buhay natin. Kaya ganun. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Huwag talaga magmayabang. Alam mo dito sa Bible, merong nagmayabang dito. Nung yumaman siya, hindi na siya tumulong. Yung yumaman siya, hindi na siya nag-abot ng tulong sa mga pobre. Naging self-centered na siya. Pinayaman ka ng Diyos para makatulong ka. Pinayaman ka ng Diyos para gamitin ka sa kanyang gawain. Kaso, hindi niya ginawa. So, ang ginawa ng Diyos, kinuha. Tinanggal siya. O, kaya ganun sa buhay natin, isa palang pagmamataas sa sarili natin pag hindi na tayo marunong tumulong sa ating kapwa. And that is a danger move. No? Delikado yun. Kaya as the Lord prospered you, as the Lord bless you, then be a helper. And be meek and lowly. Always uphold everyone. Always tumulong ka sa iba. Huwag kang magmamataas kasi kukunin niya ng Diyos sa atin. Basahin natin. Sino yan? Ezekiel 16:49 hanggang 50. Praise the Lord. Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom. Pride, fullness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters. Neither did she strengthen the hand of the poor and needy, and they were haughty and committed abomination before me. Therefore, I took them away as I saw good. Yan. Minabuti pa ng Diyos, tanggalin ka. Because, sabi ng Panginoon, tinanggal ko siya kasi nakita ko mabuti para sa kanya. Natanggalin siya. Imagine that.
Minabuti ng Diyos, tanggalin si Lucifer sa kaharian niya. Minabuti ng Diyos, sinama niya yung 1/3 of angel. Bakit minabuti ng Diyos? Para hindi masira ang iba. Minabuti ng Diyos, bahain niya ang buong mundo sa panahon ni Noah. Bakit? Para mayroon pang righteous generation na mag-uphold ng kanyang righteousness. Mayroon pang magpuri sa kanya. Kung hindi niya yun ginawa, ubos ng mamayaan tao, wala na, contaminated na lahat. Minabuti ng Diyos na minaiwan pa doon sa Sodom and Gomorrah, sunugin na lang niya kaysa madamay pa yung iba. Tingnan mo. Kaya matindi ang Diyos. Kailangan iwasan talaga natin yung pagmamataas. Yan talaga ang hate talaga ng Diyos yan. At ibigin natin ang pagpakumbaba. Ibigin natin, gawin natin ang paghumble sa buhay natin. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Pag sinabing rest to your soul, you will be lifted up from earth to heaven. You will be lifted up from being corruptible to incorruptible. You will be lifted up from temporal to eternal as you are meek and lowly. Yan ang turo ng Diyos. Meron pang hari ng Tyrus. Hindi naman siya Diyos. Tao naman siya, pero nagpaka-Diyos siya. Basahin natin. Meron nung una pa pala yan, hindi lang pala ngayon yan. Basa. Ezekiel 28 verse 2. Praise the Lord. Son of man, say unto the prince of Tyrus, thus saith the Lord God, because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God, in the midst of the seas, yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God. See? King of Tyrus. Kaya, anong sinabi diyan? Dahil ikaw ay nagsabi, ikaw ay Diyos at umuupo as Diyos sa harap ng mga dagat. Tao ka pa rin. Hindi ka Diyos. Kahit pa iset mo yung puso mo as the heart of God, tao ka pa rin. Kaya may tao talaga pala na gustong maging Diyos at nagpaka-Diyos. Alam mo sino yan? Karamihan yung mga tumataas ang level sa sanglibotang ito. And Satan tempt them to go in their pride, and tinempt sila ni Satanas na ariin na lang sila na Diyos na sila. O, di ba? Dito sa Davao, merong nag-angkin siya na daw ang may-ari ng mundo. Hindi niya yun sinabi by accident. It is really intentional. Biruin mo, sabihin niya na maimpyerno kayo lahat. Kung gusto niyo malangit, dadaan kayo lahat sa akin. Pag hindi kayo dadaan sa akin, hindi kayo malangit. I am the way, I am the truth, I am the life. Oh, imagine that. Tao yan. Pero inaari niya na siya na ang Diyos. Siya na may-ari ng mundong ito. Nung una pa pala yan eh. Bakit? Nung yumaman na. Nung marami ng tao. Paano? Na-spoiled. Kasi pag magsalita, pinapalakpakan. Pag magsalita, hinahangaan. Anong lahat ng sasabihin niya patungkol sa sarili niya? Approve lahat ang mga tao na hindi naman dapat aprubahan. Kung sa Bisaya pa, nigara na. Sangko na sa langit ang pagmayabang. Kaya yan, bantayan natin yan. Pwedeng mangyari yan sa sino sa atin. And that is alarming to individuals. Mag-ingat tayong lahat. Praise the Lord. Tingnan mo, dinescribe dito, gaano siya bakit siya nagmataas? Grabe, sobrang talino kasi. Ay mahirap, sobrang talino ka, tapos pinupuri ka na ng tao. Angkinin mo na ikaw na yun, nako, magmamataas ka na. Basahin natin ang detalye. Ezekiel 28:3 hanggang 10.
Praise the Lord. Behold, thou art wiser than Daniel. There is no secret that they can hide from thee. With thy wisdom and with thine understanding, thou hast gotten thee riches, and hast gotten gold and silver into thy treasures. By thy great wisdom and by thy traffic hast thou increased thy riches, and thine heart is lifted up because of thy riches. Therefore, thus saith the Lord God, because thou hast set thine heart as the heart of God. Behold, therefore, I will bring strangers upon thee, the terrible of the nations, and they shall draw their sword against the beauty of thy wisdom, and they shall defile thy brightness. They shall bring thee down to the pit, and thou shalt die the deaths of them that are slain in the midst of the seas. Wilt thou yet say before him that slayeth thee, I am God? But thou shalt be a man and no God in the hand of him that slayeth thee. Thou shalt die the deaths of the uncircumcised by the hand of strangers, for I have spoken it, saith the Lord God. Ayan. Sobrang talino, sobrang yaman, na ang tingin na sa sarili niya, Ginoo na. Diyos na. And yet, still, he is a man. Kaya nagalit ang Diyos. Susugurin ka ng mga bansa at papatayin ka. At mamamatay ka katulad sa mga uncircumcised na kamatayan. Walang ka, i-defile ka. O di ba yan ang nangyari dito sa Davao? Hinahabol siya ng ibang bansa. Most wanted. Tapos na-defile yung kanyang image. Paano? Sobrang yabang. Kung magsalita, siya na may-ari sa mundo. Kung magsalita, siya na ang katotohanan, siya na ang daan. Huwag nating kalimutan ang mga warnings ng Diyos na sinabi dito sa Bible. Paano yung mga membro palakpak ng palakpak, hanga ng hanga, puri ng puri sa kanilang leader na hindi naman dapat gawin? That is an abomination in the eyes of God. Kaya wag nating gawin yan dito sa atin. Ni kanino man wag nating gagawin yan. Praise the Lord. There is only one God. There is only one worthy to be worshipped, to be adored, to be exalted. And honor and glory must go to Him. Wala sa atin. Hindi sa atin. We are not supposed to be admired, to be adored. No. But except to the one who is the true God. Praise the Lord. To avoid pride, to avoid exalting yourself. Huwag nating kalimutan ang mga banal na salita ng Diyos. Di ba dito sa Bible? Tingnan mo yung taga-katitipan na wanted ngayon. Kung magsalita yan, puro palakpak ng mga tao. Palakpak ng mga tao. Siya naman, bukad pog ang atay. Perting bukara sa atay. Muna, kung magsalita, lampas langit. O anong nangyari ngayon? Wala na. Tago na. Hindi na makalabas. Dunas bundok. Nagtatago na. Ano? Mayabang eh. O di example yan sa atin. Dito, sinong example? King of Tyre. Oh. Sino pa? Basahin natin. Isa pa nito, mayabang din. Acts 12:21 hanggang 23. Praise the Lord. And upon a set day, Herod, arrayed in a royal apparel, sat upon his throne, and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, It is the voice of God, and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms, and gave up the ghost. Tingnan mo. Instant. Pinakita ng Diyos. You are just a man. The moment you die, worm will eat you. Instant. Hindi na dumaan ng 10 years. Yung alam mo yung patay. Pag namatay yan, pag inilibing yan,
10 years pa yan, maubos ng uod. Ito instant. Gusto na, minamadali ng Diyos to prove to the whole world that whosoever a man will lift up himself as God, and whosoever people will adore a man as God, I will show to them that it is not a proper to do that to your fellow. Oh. Praise the Lord. So malaking aral yan sa buhay natin. Herod. And upon a set day, Herod arrayed in royal apparel. Oh, nalaala ko pa yung taga-Katitipan. Di ba? Nagsuot siya ng robe tapos naglagay ng korona sa kanyang ulo. Hari na daw siya. Siya na raw yung primero ang sonship, yun muna ang kinuha niya. Pagkatapos yun ang fathership, siya na ang father. Pagkatapos ang kingship. Grabe ng pagmamayabang. O di natupad yung nangyari dito sa King of Tyrus. That nations attacked him and defiled him and killed him, and he will die in a very ordinary personality, the uncircumcised. Tingnan mo. Hindi na nakabangon. Pero buhay pa man yan, wala, yun ang sinabi ko naman ba? Ang solusyon yan is mag-humble lang. Mag-repent. And give back the honor to Jesus. Praise the Lord. Give back the honor to God. And there is no such thing you claim anything. Wala kang i-claim sa sarili mo. Ay alam mo, matakot tayo sa Diyos. Ginagawa lang yan pag wala kang takot sa Diyos. Huwag nating gawin yan. Let us always humble ourselves. And that is how God will lift you up one of these days. And the lifting up of God is not here on earth, but up in heaven. No more going down, but you will be upholded forever and ever. Praise the Lord. Basahin natin. Ano ang dapat nating gawin pala? Proverbs 15:33. Praise the Lord. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Yan. Ang takot sa Panginoon. Takot kang magnayabang. Takot kang mag-claim anything that is belong to God. Do not claim it. No. Do not do it. Do not grab or do not rob glory and honor due to God. Do not rob any title due to God. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Bakit pala hindi ka palakpakan ng tao? Bakit pala hindi ka purihin ng tao? Bakit pala hindi ka hangaan ng tao? Hindi naman dapat yan gawin sa tao. Utusan natin ang ating sarili at ang mga tao to give glory and honor alone to Him who is worthy. Praise the Lord. Doon lang natin ibigay sa Diyos. Alam mo kung mapansin nyo yung mga alagad ng Diyos dito, because they were guided by the Holy Ghost. How they behave themselves, the moment people will adore them, the moment people will lift them up, the moment the people kneeling down before them. Anong ginagawa ng mga alagad ng Diyos? Did they accept it? They did give approval? No. They disapprove it. They prevent it. They avoid it because alam nila that is temptation to brag, to lift up themselves, and that will be the destruction na kanilang maangkin. Kaya they avoid it. Example, Peter, basahin natin. Acts 10:25 hanggang 26. Praise the Lord. And as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshiped him. But Peter took him up, saying, Stand up, I myself also am a man. Yan. Avoid it. Don't let it continue. No. Wag. Say, Cornelius met him and fell down at his feet
and worship Him. Imagine that. Hala ni Cornelius, ay alam mo naman si Cornelius, wala mang kamuhang-muhang ito sa pagkakataong na yan. Wala itong kamuhang-muhang sa katotohanan. But Peter knew about the Word of God. Alam niya. So he prevent it. He prevent niya. Stand up. I'm just a man like you. Stand up. I'm not subject to be adored, to be worshipped, to be kneeled down. Wag niyo akong luhuran. Tumayo ka. Sarili ko ay isang tao, hindi Diyos. Wag sa atin. Di ba dito sa vision ni yung dinala yung spirit ni John the Divine? Kung basahin mo yung Revelation, pag makakita siya ng mga creatures sa langit, ng mga angels, di ba lumuluhod siya? Tumitira pa siya. Anong sinasabi ng mga angels? Anong sabi ng mga angels? Do not bow down before me. I am just a servant of the Most High. I am just like you, servant of God. See, angel na yan. Praise the Lord. That should Lucifer have done. Dapat yun ang ginawa ni Lucifer. Ay hindi eh. Gusto na niya paluhurin ang Diyos sa kanya. Ano ka? Sobrang yabang mo naman. O kaya anong nangyari? Anong napala ni Lucifer? Lagpak siya dito sa mundo. Kaya anybody that will go in his pride, bagsak ka talaga. The direction of yours will be going downward. Bagsak ka talaga. Hindi sa atin ang kapurihan. Hindi sa atin ang kaluwalhatian. It must be given to Him who is the only worthy. Praise the Lord. Last verse. Psalms 115 verse 1. Praise the Lord. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Yan. Hindi kay ginamit ka lang ng ating Panginoong Diyos, ariin mo na ikaw na yon. Madaming tao na na-bless at na enlightened, angkinin mo na yon. I-claim mo na ang glory and honor that supposed must be given to God. Kaya ang sinabi diyan, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Na kung hindi lang sa mercy ng Diyos, kung hindi lang sa katotohanan ng Diyos, wala. There is no such thing we could have any blessing from God. So, dahil sa Kanya, praise the Lord, nandito tayo. Dahil sa Kanya, praise the Lord, we are bound to eternal life. Dahil sa Kanya, we understand everything that we ought to understand. Ibig sabihin yan, siya lahat, hindi sa atin. Kaya avoid pride, avoid bragging, avoid claiming the glory and honor that's supposed to be given to God. Avoid it. But be humble. Walk in humility. And certainly, surely, God will lift you up. Itataas ka talaga ng ating Panginoon Diyos. But do not forget, the more God will lift you up, the more you humble yourself. The more you humble yourself, the more God will lift you up. The more God will lift you up, the more you humble yourself. Nako, unlimited ang gagawin ng Diyos sa lahat. Kaya, to God be the glory. Pasalamatan natin ang Diyos. He always giving us the warning. Before destruction, the heart of man is haughty. And before honor is humility. Humble lang. Pakumbaba lang. Huwag tayong magsalita ng para na tayong Superman, para na tayong Panginoon or Diyos. Huwag. Never do it. Never, never. Kaya, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. He always give us counsel for our safety. Be safe always. Beware of the destruction of Satan. Kaya,
Isa dyan, ang number one, ang kanyang tinitira sa atin, pride of life. Be humble always. The way you talk to your fellow, the way you speak to the public, the way you deal with any man, be humble, be lowly. Do not speak proudly. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.